Upang panatilihing abala si Naruto, sinimulan siyang tulungan ni B na makontrol ang kanyang bagong Nine Tails Chakra Mode, una sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga braso na gawa sa chakra upang magpatong-patong ng mga blok sa isang perpektong kolum. Nang maging bihasa na si Naruto dito, lumipat sila sa pagbabago sa Nine Tails. Ngunit ayaw makipagtulungan ng Nine Tails kay Naruto sa bagay na ito, kaya't hindi niya magamit ang Tailed Beast Ball. Sa halip, nagpasya silang magsanay gamit ang karaniwang mga teknik ni Naruto upang makita kung paano naaapektuhan ng chakra ng Nine Tails ang mga ito. Sinimulan ni Naruto sa kanyang Rasengan, na kinilala ni B bilang batay sa Tailed Beast Ball. Hinikayat siya ni B na mag-focus sa pagiging bihasa sa Rasengan sa bagong anyo na ito. Sa panahon ng pagsasanay, naramdaman ni Naruto ang ilang chakra ng Nine Tails sa ibang lugar. Sinubukan ni B na kumbansihin siya na wala iyon, determinado na panatilihin si Naruto sa training room upang hindi niya malaman ang tungkol sa digmaan. Gayunpaman, pinayagan niya si Naruto na umalis upang pumunta sa banyo, hindi alam na kasinungalingan lamang iyon mula kay Naruto. Nang hindi bumalik si Naruto, hinanap siya ni B, ngunit sa halip ay nakita niya si Iroha Umino. Nalaman na pala ni Naruto ang tungkol sa digmaan, at umalis na siya upang subukang pigilan ito. Hiniling ni Iroha na protektahan ni B si Naruto, at matapos makilala si Iroha bilang isang positibong impluwensya mula sa pakikipag-fist bump kay Naruto, pumayag si B, at sinundan si Naruto. Nang tumutol ang Eight Tails, pinamukha ni B na nagsasanay pa rin sila, at sinabing ang tunay na karanasan sa mundo ay laging mas mabilis kaysa sa pagsasanay. Naabutan niya si Naruto at nagtulungan ang dalawa upang basagin ang self-repairing barrier upang makatakas mula sa isla. Pagkatapos ay nagtungo sila sa larangan ng digmaan. Habang papunta, naharang sila ni A at ng 5th Hokage. Sinabi ni B na akala niya ay kaakit-akit si Tsunade. Sinubukan ni B na kumbansihin ang kanyang kapatid na hayaan silang dumaan, nangako na panatilihing ligtas si Naruto mula sa Akatsuki. Hindi kumbinsido si A sa kanyang mga salita at, nang mangako si Naruto na gagamitin ang puwersa upang makatakas, nagbanta ang Raikage na papatayin siya. Hinarang ni B ang atake ng huli at ipinaalam sa kanyang kapatid na dapat ay handa siyang patayin silang dalawa. Sinabi ni A na wala siyang problema dito ngunit si B, na hindi naniniwala, ay nakipag-fist bump sa kanya upang paalalahanan siya sa lahat ng pinagdaanan nilang magkasama. Sinabi pa ni B na mula nang maging Raikage si A, nabigo itong makita ang pag-unlad ng lakas ni B, at sa makatuway minamaliit siya. Dahil hindi pa rin kumbinsido, sinubukan nilang dalawa ni Naruto na labanan siya ngunit nahirapan silang gawin ito dahil nagawang labanan sila ni A. Sina B at A ay sabay na tinamaan ang isa't isa ng kani-kanilang lightning release, lariats, kung saan mas malakas si B kaysa sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni B kung paano niya nadaig si A gamit ang kanyang lightning release, lariat, ang kanyang tunay na lakas, kasama na kay Naruto, ay nagmula sa mga taong naniniwala sa kanila, hindi lamang sa mga halimaw sa loob nila. Sa huli ay itinulak ni A si B at muling inaktibo ang kanyang lightning release armor, tila may intensyong patayin si Naruto. Inilegan ni Naruto si A, na nagbunyag na inatake niya upang subukan si Naruto. Dahil humanga, pinayagan silang dumaan nina A at ng Hokage. Habang papunta kasama si Naruto, nakatagpo nila sina Itachi Uchiha at Nagato. Nang magsimula ang labanan bigla, na napilitang gumamit si Itachi ng Fire Release, Great Fireball Technique, ginamit ni B si Samahada upang hiwain ang atake na epektibong nailigtas silang dalawa ni Naruto, bagamat hindi masaya si Samahada sa paggamit sa kanya upang hiwain ang mainit na apoy. Nang lumitaw si Itachi sa likod ni B bigla at ginamit ang Fire Release, Phoenix Sage Flower Nail Crimson Technique, sinagot ito ni B gamit ang kanyang nabagong braso. Pagkatapos ay ginamit ni B ang tentacle upang sunggaban si Itachi, ngunit naglaho lamang ito sa dami ng mga uwak. Nang sabihin ni Itachi kay B na huwag tumingin sa kanyang mga mata, inilabas ni Gyuki si B mula sa Genjutsu na nakapaloob na sa kanya. Pagkatapos ay sinugod niya si Itachi gamit ang kanyang 7 espada. Umakyat si Itachi sa ipinatawag na ibon ni Nagato. Habang inia-activate ni Itachi ang kanyang Mangekyou Sharingan, sinubukan siyang pigilan ni B sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang espada ngunit ito ay itinaboy ni Nagato. Bunga ng paggamit niya ng Sharingan, inaktibo ni Itachi ang isang uwak na itinago niya kay Naruto kanina,
na nakapagpalaya sa kanya mula sa kontrol ni Kabuto. Si Itachi, na ngayon ay nasa panig ni Naruto at Bee, ay ipinaliwanag kina Naruto at Bee kung bakit may Mangekyou Sharingan ang uwak at kung paano niya ito nakuha. Si Nagato, matapos makabawi mula sa pag-atake ni Itachi at ganap na kontrolado ni Kabuto, ay lumusot sa likuran nila kasama ang kanyang Chameleon Summon at ginamit ang Shinra Tensei upang atakihin sina Killer Bee at Naruto. Lumitaw si Nagato sa likuran ni Bee at sinubukang atakihin ito, ngunit pumasok si Bee sa kanyang version 2 transformation at sinagot ang atake ni Nagato gamit ang Lightning Release, Lariat. Ginamit ni Nagato ang kakayahan ng Pray to Path upang sipsipin ang chakra ni Bee, na nagiging dahilan upang muling bumata ang kanyang hitsura. Nang makita si Naruto sa matinding panganib na inaalis ang kanyang kaluluwa, lumaban si Bee upang atakihin si Nagato. Si Nagato, na nakakakita sa pamamagitan ng kanyang sariling Chameleon Summon at ng Hari ng Impyerno, ay hinarang si Bee sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan sa Azure Path. Bago pa mapatay ni Nagato si Bee at maalis ang kaluluwa ni Naruto, iniligtas sila ng Susanoo ni Itachi. Nang gamitin ni Nagato ang Chibaku Tensei sa pagtatangka na bitagin sila, sinabi ni Itachi sa kanila na atakehin ang sentro ng globo sa pagtatangka na mawala ang teknik. Sa pinagsamang lakas ng Tailed Beast Ball ni Bee, Yasaka Magatama ni Itachi, at Wind Release, Rasen Shuriken ni Naruto, nawala ang globo. Pinanood ni Bee habang sinimula ng espada ng Totsuka ni Itachi na siliuhan si Nagato na ipinapasa ang kanyang huling mga salita kay Naruto, bago lumipas sa kabilang buhay. Matapos sabihin ni Itachi na pipigilan niya ang summon ng Impure World Reincarnation Technique, nagpahayag si Bee ng kanyang pagdududa at naalala na hindi nila kayang patayin ang mga reincarnated na ninja, selyuhan lamang sila. Muling ipinaalala ni Itachi na gaano man kapag kahalaga ang isang teknik, palagi itong may kahinaan. Nang sabihin ni Naruto na tatapusin niya ang digmaan at sinubukang lumikha ng Shadow Clones, bumalik siya sa kanyang normal na sarili, dahil naubos niya ang labis na chakra ng Nine Tails. Matapos sabihin ni Itachi kay Naruto na huwag subukang akuan ang lahat ng mag-isa, sinabi ni Bee sa kanya na nangako siya kay Iruka na protektahan siya. Kinastigo kalaunan si Bee ni Gyuki dahil sa pagtagal sa pag-ihi at sa pagpapauna kay Naruto. Nang makipag-ugnayan ang clone ni Naruto sa kanila sa isip na humihingi ng tulong para sa pakikipaglaban sa reincarnated na Third Raikage, hiniling niya kay Bee na payagan siyang makipag-usap kay Gyuki kung saan tumanggi si Bee habang umiihi. Gayunpaman, nakipag-usap pa rin ang clone sa halimaw dahil naririnig nito sa isip. Kalaunan, nakilala si Bee ni Motoy, sa utos ni A na tulungan si Bee. Hindi nagtagal pagkatapos, nasalubong nila ang sorpresang paglitaw ng reincarnated na Blue Bee. Lalo silang nagulat, taglay pa rin ni Blue Bee ang kakayahang ma-access ang Demon Cloak ni Gyuki at makapasok sa version 2 mode. Dahil sa pagkabigla, ang kinokontrol na Blue Bee ay naglunsad ng Tailed Beast Ball sa kanila. Gayunpaman, unang kumilos si Samahada at kinain ang pagsabog. Pagkatapos ay pumasok si Bee sa version 2 at nakipaglaban sa kanyang sinundan. Dahil hindi maintindihan kung paano ito posible, tinanong ni Gyuki si Blue Bee kung paano niya pa rin magagamit ang kapangyarihan ng demonyo. Ipinaliwanag ni Blue Bee na ang kanyang biglaang pagwawala 30 taon na ang nakalipas ay talagang inorchestrate ni Orochimaru na kumuha ng ilang naputol na sungay ni Gyuki sa panahon ng kaguluhan. Ipinaliwanag din ni Blue Bee na ang nasabing genetic material ay ginamit bilang medium upang muling likhain ang kapangyarihan ni Gyuki. Nang makita na ang mga kapangyarihan ng demonyo at immortal na katawan ni Blue Bee ay masyadong mabigat para sa kanya na hawakan ng mag-isa, nagpa siya si Bee na umatras. Sinubukan ni Motoy na tumulong, ngunit mabilis na natalo. Nang makita si Motoy sa problema, mabilis na lumaban si Bee upang iligtas ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Nabigla na nakahanap talaga si Bee ng tunay na mga kaibigan na tumatanggap sa kanya kung sino at ano siya. Napagtanto ni Blue Bee na nakita ni Bee ang hindi kayang mahanap ni Blue Bee upang maging isang ganap na Jinchuriki. Masaya na nakita ni Bee ang kanyang sariling kaligayahan at nagtagumpay kung saan hindi niya kaya. Nagawa ni Blue Bee na sirain ang summoning contract at bumalik sa kabilang buhay.